Okay. Yung tungkol doon sa prangkisa naman ng Davao Light and Power Company. Kasi napakaraming areas ang sinakop ng Davao Light. Opo. Doon sa bandang Davao, ano? Na kung saan ay merong existing franchisee doon, yung Nordeco eh. Ang sabi ko, paano ang mangyayari rito kung sakasakali merong dalawang nagseserbiso sa isang franchise area? Opo. At pagkatapos, dahil sa laki ng Davao Light, eventually mapapatay niya yung Nordeco. Opo. Kasi yung Nordeco, merong existing franchise. Opo. Ang sinasabi sa batas kasi, Jen, ay kinakailangan yung prangkisa ng mga electric cooperatives, Opo. payagan mong matapos niya yung kanyang termino. Okay. Ito, pinayagan nila na kunin yung mga areang sineserbisyuhan ng Nordeco, Nordeco, na sila na yung magsaserbisyo. So, alam ko pinayagan sa isang kaso, pinayagan ng Korte Suprema, yung multiple franchises in one service area. Okay. Opo. Pero sabi ko, kailangan malaman nyo, kaya pumayag ang Supreme Court doon, gagawin lamang yon in pursuit of the common good. Okay na, kailangan pag-usapan natin ano ang common good dito para payagan natin yung pagkarami-rami ka akong sinakop na area ng Davao Light. Oho. Unang-una na nakikita kong mali dyan, mawawala yung competition. Kasi mamamatay yung Nordeco. Okay. Sabi ko, Mr. Chair, ilang ka akong beses binanggit yung salitang competition sa Republic Act 9136, itong EPIRA. Opo. Hindi niya alam. 11 times. Okay. Oho. Yung salitang anti-competitive, 10 beses niyang sinabi dyan. Okay. Yung salitang competitive, 10 beses din binanggit dyan sa batas na yan. Anong ibig ko sabihin? Ang batas na yan ay nagsusulong ng competition. Papatayin mo yung isa. So, di wala ng competition. Paano ngayon nasusunod yung batas? At paano tayo nakakasiguro na mas bababa? Sa ngayon, sinasabi ka ako ng Davao Light na mas mababa ang makukuha niyang presyo, ang may bibigyan niyang presyo, dahil hindi niya sinasabi sa inyo, kumukuha siya kako ng kuryente doon sa Agus Pulangi power plant, okay. yung hydroelectric plant diyan sa doon sa Agus Pulangi. Tapos sabi ko sa ERC, bakit kasi pinapayagan ninyo na makakuha siya ng halos 50% ng capacity ng Agus Pulangi? Ba't hindi nyo ibigay sa Nordeco? Yun na nga. Yun ang Nordeco, sabi ko, ang kanyang kliyente, puro mga residente. Okay. So kapag sa Nordeco mo binigay yan, lalong maibababa ng Nordeco. Binigay mo ka ako sa Davao Light, ang consumers niyan, puro industrial and commercial. Commercial establishment. Pangalawa, Davao Light is a private stock profit-oriented company. Okay. Yung Nordeco is non-profit. Ayun. Kaya sabi ko, tinatala ko yung objection ko dito para pag-usapan muna natin, huwag nyo nga approbin yung substitute bill na yan. Hindi ko maintindihan. Nasaan ba ka ako yung Nordeco? Bakit hindi ka ako pumalag?